Ngunit ang diwa ng Pasko ay magkakaroon ng tunay na kahulugan kung matatanggap po natin na ang buhay po natin ay lagi pong hindi masaya. May mga pagkakataong susubukin tayo. May mga pagkakataong ang hirap-hirap. May mga pagkakataong minsan ang gusto mo nang sabihin sa iyong sarili, tinataas ko ang aking kamay dahil suko na ako. Ngunit, ang diwa ng Pasko ay ang diwa ng poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila sa mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakalob sa inyo, sapagat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng iyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang buwan ng Disyembre ay nakakapagod. Talagang kapag tinignan po natin, ang daming mga ginagawa, ang daming mga activities. Kaya minsan talagang kahit na po yung katawan natin sumusuko, kahit nga po yung boses ko ngayon, iba. Dahil kasama na rin ang pagpapalit ng climate, gayon din ang mga maraming mga gawain. Pero sa kabila po nito, kung tatanungin po ako, gusto mo ba ang Disyembre? Aba, opo. Kung mayroon pong 12 buwan na puro Disyembre, payag po ako. Bakit po? Kasi ang pagod mo, ang paghihirap mo, ang mga sakripisyo mo ay walang ikukumpara sa kaligayahang mararanasan mo. Iba ang Disyembre dahil ito po'y nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng contentment at higit sa lahat, tunay na pag-asa. Disyembre. Pero habang pinagdiriwang po natin ang Paskong ito, parang na makakalungkot naman dahil after December 25, bigla na lang po tayong magdiriwang ng isang unang martir, December 26, at yan ay walang iba kundi si Saint Stephen. Niisip ko po, itong si Saint Stephen, spoiler to eh. Ang saya-saya nga ng December eh. Tapos bigla na lamang magsasabing isang martir ang unang nag-alay ng buhay para sa pag-ibig sa Diyos. Pwede po siguro natin tignan nyo ikalawang bahagi ng December 27, which is the celebration of Saint John the Apostle. Pag-ibig ang binigyan niya ng pansin at makikita po natin ang kanyang pinapahayag ay dulot ng pag-ibig. Pero bakit po ganon? Matapos po ang 26, matapos ang 27, pagdating ng 28, ang atin naman pong ise-celebrate Niños Inocentes, mga bata na nag-alay ng buhay dahil sa paghahanap ng mga taong kalaban at ito po ay mismong pinagpapatay. Niños Inocentes. Ano po ang kahulugan at saysay ng mga bagay pong ito? Mga kapatid, pinakikita po sa atin na ang kahulugan ng Pasko ay hindi po natatapos sa pagsilang ni Jesus.
kundi magaganap po ito sa pagdating sa tinatawag na bundok ng Kalbaryo, kung saan dito magaganap ang kanyang Paskal, ang kanyang paghahandog ng kanyang sarili, ang kaganapan ng Pasko. Nangangahulugan, mayroon pong pakahulugan ng ating pong pagdiriwang nitong buwan at itong unang araw matapos po ang Pasko. Walang iba kung hindi si Saint Stephen. Ang pagmamahal po pala sa Diyos ay nalalarawan hindi lamang po sa kagalakan, hindi sa kasiyahang ma-experience natin sa buwan ng Disyembre, kundi ang kahandaan na harapin ang pagsubok na darating sa ating buhay. Kung ganoon mga kapatid, kapag tinignan po natin si Saint Stephen, hindi po natapos at sinabi niya, Panginoon, nananampalataya ako sa iyo. Bagkus ang kakayanang mahalin ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Ang tanggapin na ang Diyos sa gitna ng maraming mga tinatawag nating pag-uusig. At ito po ang pinagdaanan ni Stephen. Kung ganoon mga kapatid, ang ating pong kagalakan will be purified kung tayo po ay may kahandaang tanggapin ang lahat ng pagsubok na pinagdaraanan mo, ang lahat ng mga tiisin na binabaka mo, ang lahat ng hirap na pinapasan mo. No wonder na ang kahulugan ng Pasko is this: Jesus is the only reason for this season. But after that, ang kaganapan po ng season pong ito ay nagkakaroon ng tunay, at yan po ay walang iba kung hindi ang pagtanggap niya sa kamatayan. Kaya ngayon po, kapag iniisip po natin Pasko, ang Pasko ay pagmamahalan, ang Pasko ay pagbibigayan, ang Pasko ay isang magandang bagay sa buhay natin na lagi po nating pinaguhugutan kapag tayo po ay nalulungkot. Ngunit ang diwa ng Pasko ay magkakaroon ng tunay na kahulugan kung matatanggap po natin na ang buhay po natin ay lagi pong hindi masaya. May mga pagkakataong susubukin tayo, may mga pagkakataong ang hirap-hirap, may mga pagkakataong minsan ang gusto mo nang sabihin sa iyong sarili, tinataas ko ang aking kamay dahil suko na ako. Ngunit ang diwa ng Pasko ay ang diwa ng poong Nazareno. Mawawalan ng saysay ang ating pagdiriwang sa araw na ito kung hindi natin itutuon ang ating pag-ibig kay Kristong nagpasa ng krus. Kung ganon, kung sino man sa atin ang handang magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso dahil ito ay Pasko, nararapat lamang maging handa kang pasanin mo ang sarili mong krus. Dahil ang kagalakang ito'y nangangahulugan ng tinatawag nating pagtanggap sa krus ni Kristo. Anumang pananagutan kung wala pong itong pagtanggap sa ating buhay ay walang saysay. Anumang pananampalatayang pinapahayag natin kung hindi po ito susubukin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, anong may pagmamalaki mo sa Diyos? Kung ganon, ang tunay na diwa ng pananampalataya ay nasa puso natin, nasa kamay natin, nasa lahat at nasa buong pagkatao natin dahil ipapahayag natin ang pananampalatayang ito buhay araw-araw. Babakahin lahat ng hirap, tatanggapin ang pagsubok at anuman taglay ng mga ito, patuloy pa rin nating ipapahayag ang pag-ibig ng Diyos. No wonder si Saint Stephen, abay binabato na dahil sa kanyang pananampalataya. Pero ano po ang nangyari sa kanya? Sa kabila ng pagbato sa kanya, nanalangin pa rin siya. Hindi niya po ginawa ito upang magkaroon ng sama ng loob sa mga taong bumabato sa kanya. Bagkus ang nangibabaw at nagmagnify sa kanyang buhay, walang iba kung hindi ang pag-ibig ng Diyos. Kung ganoon mga kapatid, mabuhay ka man sa mundong ito. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos at hindi mo tanggap kung sino ang dahilan ng iyong pananampalataya, kung sino ang dahilan ng iyong pagpunta rito, walang kahulugan ang ating mga panalangin. Sa panalangin po natin, lalamanin po ito ng ating pag-asa
kay Kristong nagpasa ng krus. At larawan ng pananampalatayang yan ay ang pagtanggap natin sa anumang ibibigay sa atin, maging ito man ay hirap, pagsubok o suliranin. Mga kapatid, every time we celebrate Christmas, we remember the birthday of Jesus. Pero hindi po roon natapos dahil magwawakas ito pagdating ng Kalbaryo. Ngayong araw, ang ating pong pagdiriwang din ng personal na birthday o kaarawan ay dapat ding magwakas sa pagpapasan ng sariling krus tulad ng poong Nazareno na ating pinagpipitagan hanggang sa makamit natin at makarating tayo sa Kalbaryo ng buhay, ang tunay na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Ito po ang Pasko. Ang Pasko ni Kristo Nazareno. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.